Ang sungit mo pa rin. Hindi ka pa rin nagbabago. Wika niya sa akin na nakairap at nakanguso. Umuwi ka na sa inyo at baka mapagalitan ka na naman ng nanay mo. Puro kalakwatsa sa tanghaling tapat. Naiinis kong ani dito at pagkatapos ay isinara ko ng pintuan ng aming barong-barong. Sungit! Malakas na sigaw niya na ikinailing ko na lamang. At pagkatapos ay nagtuloy na akong muli sa kusina upang tapusin ang aking pagluluto. Pagkatapos kong magluto ay kumain agad ako dahil kailangan ko pang makapaghanda. Pupunta ako sa DJH University upang alamin ang tungkol sa aming graduation. Naglalakad ako sa gate ng university papasok nang mapansin kong mga tingin sa akin ng mga estudyante dito. Lahat sila'y nakakunot ang mga noo at nagtataka kung anong ginagawa ko sa lugar na ito. Samantalang nag-transfer na ako sa ibang eskwelahan noon. Anong ginagawa ng hampas lupang yan dito? Malakas na ani ni Maxine na nakataas pa ang isang kilay sa akin. Ngunit hindi ko na lamang ito pinansin. May iba akong sadya dito at hindi silang kailangan ko. Kaya binaliwala ko na lamang ito. Tuloy-tuloy lamang akong lumalakad nang bigla na lamang akong matisod at bumagsak sa sahig. Namuntikan ng ikasubsob ng aking mukha sa magaspang na sahig. Pagtingin ko'y iniharang pala ng isang estudyanteng lalaki ang kanyang paa sa aking daraanan. At hindi ko agad yun napansin kaya napatid ako. Napansin kong mga kalalakihan na batid kong mga bodyguards na nagbabantay sa akin na agad natatakbo sana papalapit sa kinaroroonan namin. Nang bigla akong umiling na pasimpleng nakatingin sa kanila. Kaya natigilan ng mga ito. Hoy basura! Anong ginagawa ng isang katulad mo dito sa university na to ha? Hindi ka nababagay dito. Singhal sa akin ng isang lalaking estudyante na mukhang kuhol. Kung hindi siguro dahil sa pera ng kanyang mga magulang, ay hindi magiging katanggap-tanggap ang pagmumukha niya sa lipunan. Sa isipin yun ay napangisi akong bigla nang hindi ko namamalayan, kaya isang sipang tumama sa aking likuran na muli kong ikinabagsak. Anong ikinangingisi mo ha, gago ka? Wika ng mukhang kuhol na estudyante sa akin. Tumayo ako at pilit pinipigilan ang aking sarili na may magawang hindi tama sa mga taong aking kaharap ngayon. Pupunta lang ako sa office para alamin ang graduation ko. Pagkatapos ay aalis na din agad ako. Kaya nakikiusap ako sa inyo na tigilan niyo ako. Sambit ko na may pagpipigil na galit at pagkatayo ko'y nagsimula na akong lumakad. Baliw ka bang basura ka? Lumipat ka na sa ibang school, hindi ba? Hindi ka dito magtatapos, gunggong. Sigaw naman ni Francis na kadarating lamang at kasama na naman ang kanyang mga alipores na mukhang mga talangkang walang laman. Hindi ko na lamang sila pinansin at tuloy-tuloy na akong lumakad papuntang school office nang biglang may nagbuhos sa akin ng iced tea. Whoops! Sorry, hindi kita napansin. Hindi ka naman kasi kapansin-pansin. Maarteng ani ng isang babaeng estudyante na akala mo naman ay nasubsubang kanyang pagmumukha sa isang balde na punong-puno ng harina. Okay lang, dapat sa mukha mo na lang yan nabuhos para naman mahugasan mo yung espasol mong pagmumukha. Sambit ko at isang suntok ang dumapo sa aking mukha mula sa isang lalaki na sa tingin ko'y nagkamaling magkagusto sa espasol na estudyante. Tarantado ka! Huwag mong babastusin ang girlfriend ko! Asik niya at akma niya pa muli sana akong susuntukin nang biglang umalingaw-ngaw ang boses ng isang guro. Anong kaguluhan ang nangyayari dito ha? Malakas na turan ng isang guro sa amin. Kaya ang lahat ay natahimik na tila ba may isang anghel ang dumaan. Sir, eto kasing basurang to iniinsulto ang girlfriend ko. Galit niyang ani at tinignan naman ako ng guro at nagulat siya dahil basang-basa ang damit ko. Bakit sa tingin ko ay si Mr. Henderson pa ang naargabyado sa sitwasyong ito? Sino ang nagbuhos ng inumin sa kanya? Galit na asik ng guro sa kanila. Bigla ay natahimik ang lahat at pagkatapos ay napatingin ang lahat ng mabitawan ni Espasol ang hawak-hawak niyang plastic cup ng iced tea na wala ng laman dahil ibinuhos lang naman niya sa akin ang lahat ng laman nito. In my office, Miss Gutierrez! Utos ng guro at nilapitan na naman ako na tila ba may pag-aalala sa akin. Mababait naman talaga ang mga guro ng eskwelahang ito. Ilang beses na nga silang napunta ng dean office dahil sa panggagago nila sa akin. Pero wala naman silang pakialam dahil may mga pera sila. Kung pupunta ka ng office ay sumabay ka na sa akin, Mr. Henderson. Ani niya sa akin kaya sumunod na din agad ako sa guro. At pagtingin ko sa mga estudyante ay tila balalamunin nila ako ng buong buo sa pagkakatitig nila sa akin. Ngunit hindi ko na lamang sila pinansin at sinundan ko na lamang ang guro sa kanyang paglalakad patungo ng office.
Napalingon ako sa mga bodyguards na nagbabantay sa akin at alam ko naman na nakareport na sa aking ama ang lahat ng mga nangyari dito. Kahit siguro bayaran ko ang mga ito'y sa ama ko pa rin sila makikinig, kaya hahayaan ko na lamang sila. Sa isang banday okay lang din dahil mas mabuting makita nila kung gaano kalupit ang mga estudyante sa eskwelahang ito. Ngayong araw ang dating ni David at nasabihan ko na rin ang family driver na siya na ang sumundo sa kanya at dalhin na lamang dito sa bahay pagkasundo niya. Kakatapos ko lamang magluto ng pananghalian nang sunod-sunod na malalakas na katok ang pumukaw sa akin, kaya nairita akong napatingin sa pintuan. Ayan na! Nagmamadali ka ba ha? Inis kong ani habang nagmamadali kong binuksan ang pintuan. Pagkabukas ko ay agad na mahigpit na yakap ang natanggap ko galing kay David, na ikinagulat ko, kaya malakas ko itong itinulak na ikinatawa pa niya ng malakas. Pinsan! Masaya niyang ani habang lumalapit na naman sa akin, na nakabukas ang dalawang braso at gusto na namang yumakap. Isang hampas sa kanyang kamay ang ibinigay ko sa kanya na ikinatawa niya, kaya hindi na niya ako niyakap pa. Alam naman niyang ayoko sa lahat na may yumayakap sa akin lalaki, pero lagi niyang ginagawa na tila ba inaasar ako. Nalaman kong ginawa sa'yo nung isang araw sa university. Bakit hindi ka lumaban? Naiinis niyang ani sa akin. Hindi naman agad ako sumagot dahil mukhang hindi pa siya tapos magtanong, kaya naglakad na lamang ako patungong kusina habang kasunod ko lamang siya. Pati mga bodyguards mo hindi mo man lamang pinatulong sa'yo. Para ano pat may bodyguards ka kung hindi ka naman nila maipagtatanggol ha? Ani niya pang muli habang ako naman ay naupo na sa silya na nakatapat sa lamesa. Hinayaan ko na lamang silang i-enjoy ang ginagawa nila sa akin upang sa oras na ako naman ang maghiganti sa kanila ay ipaparanas ko sa kanilang kalupitan na nababagay sa kanila. Huwag kang mag-alala pinsan, dahil nalalapit na ang aking paghihigante. Turan ko naman sa aking pinsan, at pagkatapos ay inabutan ko ito ng isang plato na nakataob sa lamesa. Alam mo ba na nalaman nila tito at titang ginawa nila sa'yo? Kaya sa tingin ko ay soon malalaman na ng lahat kung sino ka talaga. Hindi nila nagustuhan ang video na ipinadala sa amin. Turan niya na ikinagulat ko. At napatingin ako sa aking pinsan. Anong bidyong sinasabi mo? Gulat na gulat kong ani sa kanya dahil hindi ko alam kung anong tinutukoy nito. Video, kung paano kanila inalipusta at tinarantado ng mga estudyante sa loob mismo ng paaralan na pag-aari mo. Lahat ng ginagawa nilang yun ay kinakaya mo pinsan. Pati mga masasakit na salita ay nalulunok mo ng ganun na lamang. Kung ako nasa kinatatayuan mo ay matagal na silang inuuod sa ilalim ng lupa. Seryoso niyang ani sa akin na ikinailing ko naman at hindi pa rin ako makapaniwala sa tinutukoy nitong video. Paano kayo nagkaroon ng video? Naguguluhan ko pa ring ani sa kanya at ngumisi naman ito sa akin na tila ba nakakaloko. Kaya ka nga may mga bodyguards, hindi ba? Nakangisi niyang tugon kaya napailing na lamang ako. Tinanong ko siya kung ano bang plano ng aking ama, lalo na ang lolo ko dahil sigurado kung hindi nila palalampasin ang mga napanood nila. Ngunit nagkibit balikat na lamang siya bago ako sinagot. Honestly pinsan, hindi ko talaga alam pero nagbanta si tito. At sa tingin ko ay may mga pinaplano siya dahil may mga tinawagan siya matapos naming mapanood ang video na pinadala sa amin. Grabe talaga pinsan, ganoon ka pala nila tratuhin sa eskwelahang yun? Napapailing niyang wika sa akin. May mas higit pa dyan. Lagi nila akong ginagawang katawa-tawa sa mata ng lahat. Pati ang uniforme ko na pinaghirapan ng aking ina sa paglalabada, maibili lamang para sa akin, ay pinaggugupit-gupit na nila. Ang sapatos kong bagong bili ni nanay ay inilublob nila sa maruming inodoro at pinadampot sa akin. Pinagbabantaan akong ilulublob ang mukha ko sa inodoro kapag hindi ko kinuha ng kamay kong sapatos kong nakalubog sa maruming inodoro. Kaya wala akong nagawa kung hindi gawin ang inuutos nila sa akin. Wika ko habang nagtitimpi ng aking galit habang inaalalang mga pinagagawa nilang kawalang hiyaan sa akin. Huwag kang mag-alala pinsan dahil may kalalagyan ng mga yan. Hindi ako makakapahig na ginago ka nila ng ganyan. Ani niya sa akin. Nagbuntong hininga ako ng malalim at pagkatapos ay inaya ko na itong kumain dahil lalamig na ang pagkain. At nagugutom na rin naman ako. Ano ba niluto mo? Tanong niya habang nakatitig ito sa pagkain may malaking takip na nasa ibabaw ng lamesa. Ayan. Sabay tanggal ko ng malaking takip ng kaserola sa lamesa at tumambad sa kanyang piniritong tuyo, longganisang matamis at longganisang may bawang at itlog na maalat. Sinangag na maraming tostadong bawang
at hiniwang kamatis na may kasamang siling labuyo. Langya, ang sarap niyan pinsan. Ano pa bang hinihintay mo? Lapangin na natin yan. Tuwang-tuwa niyang sambit at agad na nagsandok ng sinangag sa kanyang plato. At pagkatapos ay naghuhugas ng kamay upang gumamit ng kamay sa aming pagkain. Masaya namin pinagsaluhan ng masarap na tanghalian. At pagkatapos ay malakas na dighay naman ang pinakawalan namin na nauwi pa sa malakas na tawanan. Shit, ang tagal ko nang gustong makakain muli ng ganyang klaseng pagkain. Ang sarap talaga. Nakangiti niyang ani habang hinihimas-himas pa ang kanyang busog na tiyan. Buti na lang talaga't yun ang naisipan kong iluto. Kapag kasama ko kasi si David sa Amerika ay puro kami pasta at burgers. Tapos minsan naman pizza. Kaya hindi ako sigurado kanina kung magugustuhan ba niya ang mga pagkain niluto ko. 3 araw na lamang pala't magtatapos ka na. Sigurado akong may malaking magaganap sa araw na yun. Ani niya habang nakasandal sa upuan. At nakaunan sa kanyang 2 braso na tila ba may iniisip. Napatingin ako dito at pilit kong inuunawa ang kanyang mga sinabi. Anong ibig mong sabihin ha, pinsan? May alam ka ba na hindi ko alam? Tanong ko dito habang hindi ko inaalis ang pagkakatingin ko sa kanya. Hindi niya ako sinagot, ngunit hindi ko inaalis ang pagkakatitig ko sa kanya. Gusto kong malaman kung anong ibig niyang sabihin. Ngunit para itong walang naririnig kahit anong pilit kong tanungin. Kung anong ibig niyang sabihin sa kanyang mga tinuran. So, may isusuot ka na ba sa araw ng iyong pagtatapos? Tanong niya sa akin at napaisip akong bigla. Oo nga pala. Problema ko pa nga palang susuotin ko sa araw ng aking pagtatapos. Actually, wala pa. Ang bala ko sana ay lumang polo at lumang pants lamang para hindi naman ako agaw pansin. Sambit ko naman sa kanya na ikinailing niya at agad itong napatayo mula sa kinauupuan niya. Nababaliw ka na ba ha? Paghahandaan natin ang araw ng graduation mo. Kung gusto mong maghigantay, simulan natin mismo sa araw ng graduation mo. Sambit pa niya na ikinatigil ko. May punto siya sa kanyang sinambit. Kaya why not, hindi ba? Sige pinsan, tama ka nga. Siguro nga'y oras na para matigil ng pang-aalipusta nila sa akin. Nakatiimbag ang natugon ko kay David na ikinangiti naman niya. Tama yan. Kaya tara na't pupunta tayo sa mall na pag-aari nating mga Henderson. Sambit niya pang muli sa akin. Nasa loob kami ng mall at pumasok kami sa Keaton Menswear Boutique. At namangha ako sa sobrang ganda ng mga tuxedo na minsan ay hindi ko inakalang mabibili o maisusuot ko. Show me your Keaton K50 navy blue suit na ipapasukat ko sa kanya. Wika ni David sa isang sales clerk sabay turo sa akin. Napatingin sa akin ang babaeng kausap ni David, sabay hagod ng tingin sa aking kasuotan at tinaasan agad ako ng kilay na ikinagulat ko. Anong problema ng babaeng ito sa akin? May problema ba? Ani ko sa kanya na hindi man lamang ako tinugon at agad na tumalikod at pumasok sa isang pintuan at nagtagal ng ilang minuto doon. Pagkalabas niya ay agad niya itong inabot kay David at ngiting-ngiti pa ito na tila ba nagpapakyut pa sa aking pinsan kaya napapailing na lamang ako. Sir, heto na pong pinapakuha niyo sa akin. Sigurado po akong bagay na bagay yan sa inyo. Naitawag na din po ito sa akin ng iyong uncle kanina. Nakangiti niyang ani na ikinakunot ng aking noo. Kung gayon ay talagang pinagplanuhan na pala nila ito. Napapailing na lamang ako sa mga estilo ng aking pinsan at ng aking ama. Hindi ako magsusukat nito. Ibigay mo sa kanya. Wika naman ni David sabay turo sa akin. Sir, sa kanya po? Pero sir, ang suit po na ito ay nagkakahalaga ng 2.5 million pesos. Baka po madumihan o masira niya. Baka po hindi niya ito mabayaran. Wika ng babae na may pangiinsulto sa akin na ikinapanting ng aking tenga. Ngunit pinapakalma ko na lamang ang aking sarili. Kilala mo ba ang taong yan? Alam mo ba kung anong katayuan niya sa buhay? Seryosong ani ni David dito na hindi niya inaalis ang tingin sa akin. Ano po sir? Hindi ko po siya kilala at mukha po siyang mahirap na hindi kayang bumili ng ganito kamahal na kasuotan. Wika ng babae na nakayukot hindi makatingin kay David na ikinailing ko naman. Ganito ba talaga ako husgahan ng mga tao? Binabase nila ang lahat sa kung anong kasuotan mo? You are fired! Malakas na ani ni David na ikinagulat ng babae habang ako naman ay masamang nakatingin dito. Oh, pero bakit naman ho sir? Maawa naman po kayo. Ako lang pong inaasahan ng aking mga magulang at kapatid.
Kung mawawalan po ako ng trabaho ay hindi na po makakapagtapos ng pag-aaral ang aking mga kapatid. Umiiyak niyang ani sa harapan namin. Ano ho bang ginawa ng aking empleyado, sir? Ani ng manager habang humahangos na lumalapit ito sa aming kinaroroonan. Ang mga tao ay nag-uusyoso na, ngunit wala naman akong pakialam. Kilala mo ba ang taong yan? Tanong ni David sa manager, sabay turo ng daliri sa akin. Nakatingin lamang ako sa kanila. Gusto kong magalit sa sales clerk, pero hinayaan ko na lamang na si David ang makipag-usap sa mga ito. Hindi po. Sino po ba siya? Ani naman ang manager habang nakatingin na sa akin at nginitian pa ako nito ng matamis. Well, ang empleyado mo'y minamaliit lang naman ang taong yan base sa kasuotan nito. Sa tingin mo, ano kayang dapat nating gawin sa taong yan? Ani pang muli ni David habang ang mga tao sa loob ay sa akin na nakatingin. Ma'am, gusto ko lang naman pong ipaalam sa kanya na ang suit na gusto niyang ipasukat sa taong yan ay nagkakahalaga ng 2.5 million pesos. May protocol lang po ako na sinusunod. Wala naman po akong ibabayad kung sakaling madudumihan ng suit na ito. Umiiyak niyang turan habang nakayuko na. Well, ipapakilala kita sa taong yan. Makinig kang mabuti. Lakihan mo ang tenga mo at baka hindi mo marinig ang sasabihin ko sa'yo. Seryosong tugon ni David at sabay lapit sa akin at tumayo sa aking tabi at sinimulang tawagin ang lahat ng empleyado ng butik. Hindi pa rin ako kumikibo. Nakatayo lamang ako at nakatitig sa empleyadang nang maliit sa akin. Kung may protocol man siyang sinusunod ay hindi yun dahilan upang manglait siya ng kapwa niya. Everyone, gusto kong ipakilala sa inyo ang aking pinsan. Ang nag-iisang anak nila Uncle Desmond James Henderson and may auntie Susana Henderson, na si Russell Dace Henderson. Ang taong itong nag-iisang tagapagmana ng lahat-lahat ng ari-arian ng mga Henderson. Ngayon, sabihin mo sa akin, kung kaya ba niyang bayaran ng nag-iisang suit na yan, o kaya niyang bayaran ng buong mall na to na pag-aari na niya mismo, kasamang pagkatao mo. Maangas na ani ng aking pinsan na halos ikalaglag ng panga ng mga empleyado ng butik, lalong-lalo ng babaeng ng insulto sa akin. Diyos ko po, Panginoon ko, patawarin niyo po ako sa aking inasal. Maawa po kayo sa akin. Patawarin niyo po ako. Hindi ko po alam. Ginagawa ko lang naman po ang trabaho ko. Umiiyak niyang ani sabay luhod sa aking harapan na ikinagulat ko. Hinusgahan mo ako base lamang sa aking kasuotan. Ngayong nalaman mong ako palang nagmamay-ari ng mall na kinatatayuan mo, ay luluhod ka sa aking harapan na kulang na lamang ay halikan mo ang aking mga paa? Mapang insulto ko namang wika sa kanya. Sir, maawa na po kayo. Hindi ko na po uulitin. Magiging aral po sa akin ang mga nangyari. Parang awa niyo na po. Kailangan po ako ng aking pamilya. Ako lamang po ang bumubuhay sa kanila. Ngumangal-ngal niyang pakiusap sa akin habang nakaluhod pa rin sa aking harapan. Ano, pinsan? Ipakaladkad ko na ba yan palabas ng mall? Turan naman ni David habang nakangisi at nakatitig sa babaeng nakaluhod sa aming harapan. Marami na rin na nag-uusyoso at nagbubulong-bulungan, kaya agad akong yumuko at inabot ang kamay ng babaeng nakaluhod sa harapan ko at tinulungan ko siyang tumayo. Sana'y maging aral yan sa'yo. Matuto kayong rumespeto at magpakumbaba sa kahit na sinong tao na inyong nakakaharap. Nakasuot man nito ng mamahaling damit o kupas at lumang kasuotan, ay tao pa rin sila na may puso at damdamin. Nasasaktan. Ani ko dito sabay talikod na sa kanila at nagsimula na akong maglakad papalabas ng butik. Give her one more chance, pinsan, at ipasunod na lang nila ang suit na susuotin ko. Wika ko habang lumalakad palabas ng butik. You are one lucky bitch, sambit ni David, sabay utos sa manager na ibalot ang suit at ibigay sa nag-aantay na bodyguard. At sumunod din agad ito sa akin. Matapos ang aming pamimili ay sa barong-barong din naman kami tumuloy. Makulit ang pinsan ko, gusto niyang dito matulog kasama ako. Hindi naman siya sanay matulog sa matigas na higaan. Sigurado ka bang gusto mong matulog dito? Nag-aalala kong ani sa aking pinsan habang inaayos kong tutulugan niya. Kung kinaya mo, ay kaya ko rin. Natatawa niyang tugon sa akin, kaya nagkibit balikat na lamang ako. Bahala siya. Basta ako pinaalalahanan ko ito na masakit talaga sa likod kapag hindi ka sanay matulog sa matigas na higaan. Tapos wala pang aircon. Okay, if you say so.
Wika ko pagkatapos ay hinampas-hampas kong higaan upang makita niya kung gaano ito katigas. Ayan, enjoyin mo yan ha. Tumatawa kong wika sa kanya habang siya naman ay pakamot-kamot ng kanyang ulo. Walang kutsyon? Tanong niya habang nakangisi at kumakamot ng kanyang ulo. Malakas na tawa naman ang pinakawalan ko habang pinagmamasdan ko ang pagmumukha ng aking pinsan. Hinihintay kong sabihin niya sa akin na uuwi na siya ng mansyon. Pero nagulat ako nang umupo ito at pagkatapos ay nahiga at pinagsalikop pa ang dalawa niyang braso sa ibabaw ng kanyang dibdib. Sige, okay lang. Pero magpapabili muna ako ng beer para mamaya diretso tulog tayo at nang hindi ko maramdaman ang tigas ng higaan na to. Wika niya na ikinatawa na naming dalawa.